Sa pagpapatuloy ng istorya, hindi makapaniwala si Asha na lahat ng naging biktima ng digmaan ay naging undead. Kinumpirma ito ni Prince Arel. Kung titignan daw ang testimony ng mga sundalo in charge sa defense, at ang bilang ng mga undead na na-report, match ang dami nito sa casualties ng time na yon. So mukhang tama nga raw ang report. Kung isasantabi raw ang timing ng paglabas ng may sala, siguro ang nangyari daw nung nakaraan sa hometown ni Sena ay parte ng training nito. As expected sa isang evil na dark mage, masasamang tao sila na merong bad taste, wika ni Dia. Pero tinanong naman siya, kung hindi ba raw masyado pang maaga upang matukoy sino ang tama sa likod ng insidenteng ito. Anyway, nabanggit na iba't ibang lugar ang pinupuntahan ng mga undead. Nagsama-sama sila upang tumawid sa border ng kaharian ng Ernsea at ng Three Kingdoms Alliance. Sobrang dami daw nila kaya nakakakilabot. Tinanong ni Sena kung kailangan ba nilang magpadala ng mga sundalo, gaya ng ginawa nila noon ng digmaan. Hindi pa raw sigurado si Arel. Marahil ang Royal Palace ay namamroblema ngayon dahil wala pa silang natatanggap na kahit anong official na liham. Hindi daw sila pwedeng makampante at imbestigahan nila ito mabuti. Since hindi makahanap ng solid na ebidensya si Prince Arel, unti lang ang naging paghahanda niya. Hindi niya inasahang, sobrang dami ng mga undead na ito. Naiirita ang bida. Nahinto kasi ang kalakalan pati na ang construction ng city sa Fahilia dahil sa paglabas ng mga undead. Istorbo daw ito. Anyway, since posibleng makapasok sa teritoryo nila ang mga undead, ipinag-utos nitong bantayan ang security. Umuo naman sina Sena at Asha dito. Huwag daw sila masyadong mag-alalala. Merong plano ang ating bida. Tuwing merong problema, dapat daw itong tratuhing isang oportunidad. Inisip nito kung dapat bang gamitin niya itong tsansa upang kumita din. Napangiti naman si Arel. Meanwhile, sa fortress ng Ernsea border, pilit na umaakyat sa wall ang mga undead. Habang nakasilip ang bantay, inisip nitong nakakadiri sila at tila hindi ito maubos-ubos. Tinanong naman kung kamusta na ang sitwasyon doon. Sa kabutihang palad, na-set up naman nila ang defense on time, kaya wala masyadong naging damage ang pangyayaring ito. Gaya ng ipinag-utos, ang mga bantay ang bahala sa mga undead na umaakyat sa castle walls. Nung una, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan nang mabanggit ang tungkol sa mga undead. Pero salamat daw sa kanila, at nag-survive siya. Ipinag-utos niyang dapat panatilihin ang depensa hanggang sa makatanggap sila ng instruction mula sa Royal Castle. Sumagot naman ang mga bantay ng, "Yes, sir." Sa Ernsea Royal Castle, nag-issue ang hari ng evacuation order para sa mga nakatira malapit sa border. At kung mahantong sa mas delikadong sitwasyon, abandonahin na raw ang fortress. Sa isip ng hari, ayos daw na nag-suggest na maghanda si Prince Arel. Kung hindi, siguradong napakalaki na ng damage sa kanila ngayon. Kinuha naman ng isa ang atensyon nito at sinabing, kung magpapatuloy ang ganong stratehiya, hindi raw mareresolba ang problema. Kailangan daw nilang humanap ng paraan upang lubusang matalo ang mga undead. Sagot naman nitong, ang mga ganong insidente ay never pang nangyari. Tinanong ng hari, kung may good solution raw ba ito. Tinanong nito baka pwedeng mag-request daw sila ng suporta mula sa Holy Kingdom. Ipinakita ang Holy Kingdom Zelnian. Isang bansa na magalilang sa pagharap sa evil techniques gaya ng necromancy at mga curses na ginagamit sa pag-command ng mga undead. Tama daw, sabi ng hari, pagdating sa mga ganong bagay, siguradong Holy Kingdom ang best na lapitan. Gayunpaman, inisip nitong kung basta-basta na lang ba silang tutulungan nito. Opisyal na kasing dineni ng Holy Kingdom ang existence ng iba, bukod sa tao, according ito sa Doctrine for Generations. Pero, sa Ernsea Kingdom, kahit na mga taong mula sa ibang lahi ay pwedeng makakuha ng citizenship at nare-recognize kung meron silang ability. Dahil sa magkaibang pananaw na ito, kahit na hindi ipakita, ang dalawang bansang ito ay palaging in conflict. Hindi raw nila alam ano ang hihingin nito in return para sa suporta. Maaring subukan nilang mag-comply ang Ernsea Kingdom sa isang kondisyon o marami pa. Sagot ng isa, na tama daw. Maaring subukan nilang i-deport or i-discriminate ang mga member ng ibang races.
Kaya naman, ang paghingi raw ng tulong sa Holy Kingdom ay magiging huling paraan na nila. Nag-agree naman ang lahat dito. Sa isip ng hari, hindi naman din pwedeng maging matigas ang ulo nila. Kung wala ng choice, kailangan na talaga nilang lumapit sa Holy Kingdom. Lumapit naman ang isa na may dalang liham. Kailangan daw itong tignan ng hari agad-agad. Binuksan niya ang envelope at binasa ang nakasulat dito. Nag-iba naman ang itsura nito, dahil sa mensahe sa loob. Bigla itong tumayo at nagulat ang mga nasa meeting. Na-curious sila ano ang nakasulat sa liham na natanggap nito. Sa tingin niya, wala nang need upang magkautang sila sa Holy Kingdom. Ito ay dahil sinabi ni Arel na meron pang paraan. Sa kabilang banda, ipinakita ang estado ng Merman Empire, nagkakagulo ang mga tao dahil sa pagdating ng mga undead. Nagsisitakbuhan ang mga tao at humihingi ng saklolo. Nagugulahan naman ang bantay sa wall. Meron kasing mga tao na sumisigaw na buksan nila ang gate. Nagmamakaawa silang matulungan. Nire-report na ang mga undead daw ay nag-cross na sa border nila at malaking pinsala ang dala nito. Kumakatok daw sa gate nila ang mga residente at humihingi ng saklolo. Ito ay si Alan Amrit Janil, ang current emperor ng Merman Empire. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa sitwasyong ito. Maaalalang, nag-step down ang dating emperor matapos ang digmaan. Dahil dun, busy pa silang resolbahin ang kawalang tiwala ng mga citizens doon. At pinalala pa ito ng grabeng invasion ng mga undead. Inisip ni Alan kung makakakuha kaya sila ng suporta mula sa mga kaalyansa nitong mga bansa. Sagot ng mga advisors nitong, mukhang magiging mahirap daw yun. Pati kasi ang kaharian ng Damaniel ay nasa ganitong sitwasyon. Buti na lang daw, inannounce ng Holy Kingdom ang intensyon nitong iligtas sila. Gayunpaman, kailangan daw nilang tanggapin ang offer nito in return. At dahil wala ng choice si Alan, ipinag-utos nito ang paghingi ng tulong sa Holy Kingdom. Pinipigilan ito ng mga advisor, pero hindi siya nagpapigil. Dagdag nito, ay welcome niya lang naman daw ang Empress mula sa Holy Kingdom. Wala nang iba pang way. Sa isip niya, siguradong makikialam sila sa internal affairs ng Merman Empire sa future, pero, wala na raw siyang oras pa, para isipin yun. Ang main reason, bakit kaya ng Holy Kingdom na magkaroon ng ganitong kalaking impluwensya sa current situation ay dahil sa holy water na dinidistribute nila. Tumatakbo kasi ang mga halimaw kapag naamoy yun. Napupurify din ang mga ito kapag nawiwisikan ng holy water. Dahil sa value nito, maraming mga bansa na ang sumubok na alamin ang sikreto nito, pero lahat ng efforts nila ay walang kinahihinatnan. Ginagamit ng Holy Kingdom ito, upang tumulong sa mga apektadong bansa, at bilang kapalit sa kanilang full support. Ang mga apektadong bansa ay pumapasok sa isang kasunduan o kaya naman ay pinagbabayad ng napakalaking halaga para sa mga supplies. Nag-uusap-usap ang mga nobles, hindi nila alam ang gagawin. Narinig nilang nakipag-cooperate ang Merman Empire sa Holy Kingdom. Alam nilang kakaiba ang mga kondisyon na hinihingi nito, pero problema rin daw ang kaharian ng Ernsea. Matapos ang digmaan, lumawak na ang kapangyarihan ng Ernsea. Dahil dito, hindi pwedeng basta-basta makipagkaibigan sila sa Holy Kingdom dahil opposing force ito ng Ernsea. Pero kahit na, kakaiba raw. Siguradong malaki ang destruction na nagawa ng undead sa mga kaharian, pero bakit napakatahimik raw ng Ernsea ngayon? Parang hindi nila kailangan ng tulong. Sa isip nito, hindi ito ang oras para doon. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang maresolba ang problema sa mga undead. Merong dali-daling dumating na nagsabing, may liham mula sa kaharian ng Ernsea. Binuksan nito ang scroll at nagulat. Ang offer kasi ng Ernsea ay sila ang bahala mag-exterminate ng undead sa murang halaga. Not long ago, sa Fahilia, naisip ni Prince Arel na i-recreate ang holy water. Malaki ang ginastos niya upang patagang makuha ang holy water sample niya. Sabi ng bida, hindi lang ito basta tubig, pero isang misteryosong condensation ng mana. Base sa analysis nito, kayang ma-reproduce ang holy water to some extent. Nagulat ang staff nito, as expected, nakakasolve daw talaga ang prinsipe ng mga bagay na hindi kaya ng iba. Ngumiti lang ito, at sinabing,
Time na ulit upang kumita ng pera. Mindset ba? Mindset.